Inalmahan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang kontrobersyal na pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na lahat ay guilty sa pagnanakaw at pagsisinungaling. Pero paglilinaw ni Cayetano na iba na raw ang konteksto ng kanyang mga sinabi. Nakatutok si Mav Gonzalez. As a people, no, hindi ako nag-finger point na, as a people, we're all guilty from vote buying to cheating, to stealing, to lying, di ba? Yan ang ibinahagi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live noong linggo ng madaling araw. Nang talakayin niya ang anyay labis-labis na katiwalian sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control project. Importante repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. Mabuti pag ang leaders natin ay humingi ng pasensya at nagsabing, nagkamali kami, Lord. We've done evil. Forgive us at may change. Di ba? Walang conflict yun po sa habulin kung sino po yung mga most guilty, middle guilty, least guilty. Kaya yung punishment po, nandyan yan para hindi ulitin at gawin nung iba. Pero ang pahayag ng senador, kinontra ng nakababata niyang kapatid na si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano. Sa isang Facebook post, sabi ni Lino, nakakagalit ang ganitong pahayag ng mga trapo, kaya nagre-revolusyon ang mga Gen Z at millennials sa buong mundo. Hindi raw likas ang magnanakaw, bumili ng boto, magsinungaling at hindi raw solusyon ang pagsisisi lamang. Hindi raw dapat i-normalize ang katiwalian, kundi dapat labanan. Sinang-ayunan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang nakababatang Cayetano. Aniya, may kilala siyang mga opisyal ng gobyerno na nagkasala at nagnakaw sa kaban ng bayan, nagsisi, nagnakaw ulit at nagsisi na naman habang nagdurusa ang taong bayan. Ang pagsisisi, lalo na raw kung walang kasamang karampatang aksyon, ay hindi umano makapapawi ng korupsyon at ibang maling gawain. Nilinaw naman ni Senador Cayetano ngayong araw ang kanyang pahayag na naiba ang konteksto sa ilang lumabas na report. Ang punto raw niya, hindi matatapos ang korupsyon sa pagparusa lang sa iilang individual, kundi dapat baguhin ang mismong kultura na nangungonsinti rito. Pinaka-guilty aniya ang mga nagnakaw ng bilyon-bilyon, pero hindi rin inosente ang mga piniling tumahimik lang at kumita mula sa korap na sistema. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Pinalagan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang pambabatiko sa kanyang asal, sabay giit na hindi siya nadadiagnose ng kahit anong mental condition. Handa raw siyang maglabas ng medical records kung iuutos ng korte. Kinumpirma niya ring nangampanya siya para maging House Speaker. Nakatutok si Jonathan Andal. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw meow meow, meow 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 meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Batay sa kanyang mga ikinikilos, kine-question ang kondisyon ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ng isa sa mga lider ng Kamara. Kumbaga, he is not well. And I think everybody is seeing that. Sagot ni Barzaga, I do not believe that I'm unwell. I've not been diagnosed of any serious mental conditions that could lead me to be unable to be fit for service. I still deeply respect him, though I think that he is wrong in saying that. tinanong si Barzaga kung handa ba siyang maglabas ng medical records. That will set a bad precedence if we do that. Medical records are purely confidential. So unless if there is a court order for me to submit a medical records once I am questioned of my sanity and my ability to properly serve the people of my district, then I will submit a medical record. Handa naman daw si Barzaga kung magpasya ang House Ethics Committee na tanggalin siya sa pagkakongresista. Sasampahan kasi siya ng reklamo ng mga kongresistang dati ng kapartido sa NUP o National Unity Party dahil sa umano'y misbehavior o hindi tamang asal. Kabilang dyan ang mga post online tungkol umano sa kalaswaan, pambabastos sa ilang opisyal ng gobyerno at post na tilaan nila nag-uudyok na sunugin ang Kamara. Tinan niyo nga itong mga pinapakita niya. Yan ba kilos siya ng matinong congressman? Under the House Ethics Committee rules, I don't think I could be held liable for postings that I made before I became a member of the House of Representatives. I'm willing to lose my position as a House Representative if the Ethics Committee deems it necessary and just.
Kinumpirma naman ni Barzaga ang sinabi ni Puno na pumasok siya kahapon sa kwarto ni Majority Leader Sandro Marcos at nangampanya para maging House Speaker. Pero itinanggi niyang nangongolekta siya ng pirma at nag-aalok ng Deputy Speakership sa mga susuporta sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hinarang kaya bumangga sa isang barko ng China ang isang barko ng Pilipinas na papuntang Bajo de Masinloc. Kasabay ng pagharang ang pagbomba rin ng tubig ng China. Kaya nabasag ang bintana nito at nasugatan ang isang tauhan ng BFAR. Nakatutok si Chino Gaston. Ito ang ginawang pag-water cannon ng China Coast Guard 5201 sa BRP Dato Gumbay Piang habang papuntang Bajo de Masinloc kaninang umaga. Sa lakas ng buga ng tubig, nabasag ang isang bintana ng barko kaya nasugatan ng isang tauhan ng BFAR. Nasira rin ang electronics at air conditioning ng barko. Sa isa pang video, habang wina-water cannon ang barko ng Pilipinas, hinarangan ito ng isang CCG ship. Dahilan para bumangga ang BRP Dato Gumbay Piang sa barko ng Chinese Coast Guard. Ang isang Chinese fishing militia vessel tinangkading i-water cannon ang BRP Dato Gumbay Piang 10.8 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc. Pero mabilis na nakaiwas ang barko ng BFAR. Bukod dito, isang Chinese warship na may bow number 525 naman ang nag-anunsyo sa radyo na magsasagawa sila ng live fire exercises sa lugar. Sa kabila ng panggigipit at panghaharang ng China, tagumpay na nakarating ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Sa isang ulat mula Reuters, sinabi ng China Coast Guard na winater cannon nila ang mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc dahil umano sa iligal na panghihimasok at dahil binangga umano ang isang barko ng China ng barko ng Philippine Coast Guard na may bow number 3014. Sa social media post ng security analyst na si Ray Powell, kita sa Automatic Identification System tracking data kung paanong dinikitan ang BRP Dato Romapinet ng BFAR ng dalawang China Coast Guard vessel at ilang Chinese fishing militia. Dinikitan din ng barko ng China Coast Guard at Chinese fishing militia ang BRP Gabriela Silang at ang BRP Dato Taradapit. Pero hindi malinaw kung nagkaroon nga ng banggaan. We are still checking. So far we are awaiting the results of the coordination with our counterpart agencies. Tagumpay naman ang paghahatid ng krudo at ayuda sa 35 bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa isang pag-aaral na pinublish sa isang international scientific journal, inilahad ng mga grupo ng paleontologists mula Pilipinas at Australia ang pinakaunang fossil skull o bungo ng stegodon na nadiskubre sa Pilipinas. Anong klaseng hayop nga ba ang stegodon? Taong 2021, sa bayan ng Solana, Cagayan, nahukay ang mga butong ito. Mabusisi itong pinag-aralan ng mga eksperto mula UPDCS o University of the Philippines Diliman College of Science at University of Wollongong ng Australia. At sa buwang ito, nilathala na nila ang kanilang findings. Ang mga butong nahukay sa Cagayan ng pinakauna raw na fossil skull o bungo ng isang extinct ng hayop na minsang nabuhay sa Pilipinas, ang stegodon. Ang stegodon, kamag-anak ng mga modern day na elepante. Nabuhay sila 11 million years hanggang ilang libong taon na nakakaraan. Ayon kay Merrick Tabliso ng UPDCS, napakapambihira daw na makahanap ng isang stegodon skull. Hindi na siya buo, so medyo napipina siya, fractured na din. At ang naiiwan na lang doon ay isang ngipin at yung dalawa niyang pangil or yung tinatawag nating tusk. Tapos yung parang butas kung saan nakakonekta yung trunk ng elepante. At makita mo pa din kung yung parang upper part ng skull at kung nasaan din naka-insert yung tinatawag namin premaxilla. Although matagal na nakikita ang mga stegodon fossils sa Pilipinas, pero generally rare sila kasi napaka-konti. May iba-iba kasing klase ng fossils, mas rare sila kumpara sa ibang klase ng mga fossil.
Ito rin daw ang pinakaunang stegodon skull mula Pilipinas na formal na na-describe o napag-aralan ng mga eksperto. Within that parang rarity, mas rare din makakuha ng bungo kasi nga very hollow siya. So pag de-deposit ito, pag natabunan ng maraming sediments, na PPP, mag-fracture, and eventually masisira ito na less likely siya mag-preserve kumpara sa ngipin. Very resistant to weathering and erosion. Ano-ano pa kaya ang nadiskubre ni na Merrick tungkol sa stegodon skull ng Cagayan? Kuya Kim, ano na? Ayon sa findings ng grupo, ang stegodon na nagmamay-ari ng bungong nahukay sa Cagayan, teenager pa lang daw. Posibleng mas matangkad daw ito ng konti kaysa sa isang average na Pinoy. Ang discovering ito nagbigay din sa mga eksperto na mas malinaw na larawan ng wildlife sa Pilipinas noong unang panahon. Meron daw hindi bababa sa 3 forms ng stegodon ang nabuhay sa ating bansa noon. Isang may malaking katawan, isang mas maliit na dwarf type at ngayon isang bagong intermediate form. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, post o comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Hindi na magagalaw ng 26 na sangkot sa mga maanomalyang flood control project ang kanilang pera sa bangko, pati ilan pang assets. Sabisa po yan ng freeze order ng Court of Appeals. Batay sa listahan ng DPWH, kabilang sa mga pina-freeze nito ay ang mga ari-arian ng mga dating DPWH engineers, mga diskaya at ibang kontraktor. Nakatutok si Joseph Moro. Sa hiling ng DPWH at Anti-Money Laundering Council o AMLC, naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals sa 135 na bank accounts at 27 na mga insurance policies ng 26 na mga individual na nauna na nilang sinampahan ng reklamo sa Ombudsman. Dahil sa regulasyon ng AMLC, hindi kinilala ng ahensya kung kani-kanino ang mga bank accounts ng mga ito. Alam niyo na naman siguro kung sino sa mga yun ang maraming bank account, di ba? Ilan sa mga nasa listahan ng DPWH na pina-freeze ang ari-arian ay ang kinadating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating OIC District Engineer Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer JP Mendoza, Construction Section Chief John Michael Ramos at 16 na iba pa. Harang na rin ang mga bank accounts ng mag-asawang si Sara Rowena Diskaya o Sara Diskaya at Pacifico Diskaya II at Maria Roma Rimando ng St. Timothy Construction Corporation. Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Sally Santos ng Sims Construction Trading at Robert Imperio ng IM Construction Corporation. They will not allow the movement, transfer, deposit, withdrawal, and any or closing of these bank accounts that are covered by the freeze order. Meaning po, hindi talaga pwede na siyang galawin. Sa ilalim ng freeze order din, kailangang i-report ng mga bangko ang laman ng mga bank accounts. May isang araw ang mga bangko para i-report sa AMLC kung magkano ang laman ng mga ito. Iniimbestigahan din ng AMLC ang transaksyon sa casino dahil required sila na mag-report sa AMLC at mga transaksyon ng mula sa mga posibleng illegal na accounts sa ilalim ng bagong batas na Anti-Financial Accounts Scamming Act o AFASA. Ang freeze order ay kaugnay ng mga kasong graft and corruption na inihain ng DPWH sa Ombudsman at kung mapapatunayang guilty ang mga sangkot ay unang hakbang para mabawi ang mga ari-arian nila. Para naman doon sa ibang mga kontraktor at opisyal at mga tauhan ng DPWH na hindi pa nakakasuhan ayon sa AMLC o Anti-Money Laundering Council, maaari pa rin nilang tiktikan kung may aktibidad ang kanilang mga bank accounts. Ang magagawa po natin dyan, we can still look into those bank accounts where funds are withdrawn, and the banks will have to file an STR, Suspicious Transaction Reports, to the AMLC. Doon po namin makikita kung yung account na yun ay nawi-withdrawhan. We can still look into those persons who withdrawn this amount. Kung sino yung nagwi-withdraw, kung anak ba yan ng contractor na nagwi-withdraw, malalaman po namin sa AMLC. Napakalaking step po ito. This is a major step in our road to make the people who did this accountable and to make sure that the people get their money back. Samantala, pinahintulutan na ni DPWH Secretary Vince Dizon na ibalik ang mga procurement activities para sa mga locally funded projects matapos niya itong ipahinto dati. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
It's one emotional day para kay Dustin Yu dahil sa natanggap na pagmamahal at touching messages mula sa kanyang solid fans. Bakit nga ba extra special para sa kanila ang XPB housemate and Sparkle Star? Makichika kay Athena Imperial. All smiles ang fans nang salubungin si PBB Celebrity Collab Edition housemate at Sparkle Star Dustin Yu sa kanyang fan meet sa isang cafe sa Quezon City. Hanggang ngayon, hindi raw makapaniwala si Dustin na mula sa 10 noong magsisimula pa lang siya sa showbiz, mas dumami na ang mga nagtitiwala sa kanyang kakayahan ngayon. Hindi rin napigilang maging emosyonal ni Dustin sa ipinapakitang patuloy na suporta at pagmamahal ng kanyang fans. I remember before parang sa isang restaurant lang kami, parang ano lang kami, 10 pa lang kami noon or less than pa nga eh. Never ko na-imagine na magkakaroon ako ng ganitong support from them. And lagi ko nga siya iniisip pagka uwi ko sa bahay na grabe yung love na binibigay nila sa akin. Sabi ng fans na nanatili silang loyal kay Dustin dahil na rin sa magandang pakikitungo ng Sparkle actor sa kanila. Very personalized na makapag-usap in each and every one of us, and that's what we appreciate about her. Yung mga fans niya, tinuturing niya talaga na mahal niya talaga, parang pamilya niya. Kung mag-treat siya ng fans, parang hindi fans parang kaibigan lang niya, parang kakilala niyang matagal. Supportahan kita hanggang dulong kaya ko. Personal namang nagpasalamat si Dustin sa fans na itinuturing na niyang kaibigan. Gusto ko malaman nyo na tuwing napapagod ako o sasaktan, kayong lagi pumapasok sa isip ko at sobrang na-appreciate ko lahat ng mga efforts, support. Gusto ko malaman nyo na hindi ko kayo pinakalimutan. Sinusubaybayan ng fans ang mga pinagkakaabalahan ni Dustin na nagsimula ng mag-shoot para sa pelikulang Love You So Bad. In-apply daw niya agad sa first day of shoot ang mga natutunan niya sa acting workshop under actress and certified acting facilitator Ana Feleo. Iba yung pakiramdam na makakagawa ko ng pelikula sa Star Cinema, Jamie Pictures, tsaka Regal Entertainment. Kung may papasalamatan ako dito, besides the mga producer, si Miss Ana talaga kasi ang dami niyang natulong sa amin. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Arestado ang mag-asawang nagtangka umunong manuhol ng mahigit 1 milyong piso sa kaanak ng isang nawawalang sabungero. Kapalit yan ng pag-atras nila ng kaso. Yan ang aking tinutukan. Exclusive. Dinakip ng PNP CIDG ang mag-asawang ito sa isang area ng Rizal Province. Makaraang tangkang suhulan umano ng 1.5 million pesos ang pamilya ng isang nawawalang sabungero. Nahuli ang mag-asawang suspect sa entrapment operation ng pulisya kung saan nakuha ang perang tinangka umanong isuhol kay Jaja Pilarta, kinakasama ni John Claude Inonog, isa sa mga sabungerong nawawala noong pang taong 2002. Sa kopya ng complaint sheet na nakuha ng GMA Integrated News, sinabi ni Pilarta sa kanyang statement, kapalit daw ng 1.5 million pesos ang kanyang pananahimik. Hindi na pagdalo sa anumang patawag ng korte kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero at ang tuluyan niyang pag-atras sa reklamong inihain niya sa DOJ laban sa negosyanteng si Atong Ang at iba pa. Kung gusto po nila, papel ng recantation po yun na pinail ko po dun sa sa DOJ laban po kay Sir Atong Ang. Kung gusto po nila, pirmahan ko yun, tapos manahimik na ako kapalit ng 1.5 million. Sa impormasyong nakuha ng GMA Integrated News, sinampahan ng mga kasong grave coercion at obstruction of justice ang mag-asawang suspect na ayon sa source ay kapwa kamag-anak din ng nawawalang si John Claude Inonog. So ayoko niyang areglo since day one. Napag-usapan na rin yan noon. Masama yung loob ko noong una, syempre. Anong gusto ba nilang gawin? Gayahin ko yung ginawa nila. Kawawa naman yung kapatid nila, kawawa naman yung anak niya. Hindi na nila mabigyan ng hustisya. Ako na lang yung lumalaban. Inihain din sa piskalya ang mga kuha ng CCTV na ito sa bahay ni Pilarta.
Makikita raw dito kung ilang beses na nagpabalik-balik sa bahay ni Pilarta ang mga gustong manuhol sa kanya. Kanina, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa budget hearing ng DOJ sa Kongreso na pinapahirap nito ang paglutas nila sa kaso. Araw-araw po nakakakuha tayo ng human remains sa Taal Lake. Ang DNA lang, hindi pa namin napausad ng gusto. Kasi nga, marami pa ho mga families sa Sabongero na kailangan po natin kunan ng DNA. At marami po kasi dyan ay nagpabayad na at wala na sila. Patuloy namin sinusubok na makunan ng panig ang mga inaresto, pati na ang kampo ni Atong Ang. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Inisyuhan ng show cause order ng komite ng Senado ang Meta o ang kumpanyang may-ari ng Facebook. Hindi kasi sumipot ang mga tauhan nitong makakasagot sa pagdinig ng Senado ukol sa patalastas ng mga online gambling site sa mga social media platform. Dumalo naman ang kinatawa ng TikTok na nagsabing suspendido na ang mga ad ng online gambling. Naroon din ang kinatawa ng Google na nagsabing required ang lisensya bago makapaglagay ng ad ang mga online gambling company. Pero sabi ng isang senador, may nakakalusot pa rin umanong iligal. Kaugnay naman ng mga link o icon ng online gambling site sa mga e-wallet, lahat ay natanggal na ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas as of August 16. 40 hanggang 50% ng kita ng PAGCOR ang nawala dahil dyan. Pero giit ng ilang senador, dapat ay tuluyang ipagbawal ang paggamit ng e-wallets sa pagtaya sa online gambling. Mga kapuso, ramdam nyo na ba? Sa daang araw na lang, Pasko na! May ilanang namimili ng mga pandekorasyon at pangregalo habang mura pa, mga kapuso. Ma'am, ang bentahan. May makuha ano, ma'am. At kahit September pa lang, abay, may mga excited na para sa aguinaldo at syempre sa bonus. Meron? Oh. Wow! Diba? Wishing! Simulan na natin ang countdown sa live na pagtutok ni Katrina Son. Katrina. Vicky, Mel, Emil, sa kabila nga ng mga hamon ng panahon, hindi matitinag ang kapanambikan ng mga Pinoy sa nalalapit na Pasko. Bukod sa mga pasyalan, dinadagsan din tuwing Kapaskuhan ang mga tiyangge at tindahan ng Christmas decoration gaya sa Divisoria sa Maynila. Ngayong 100 araw na lang ay Pasko na, umaasa raw ang mga nagtitinda na kahit papaano ay mas makakabenta na sila. Buminto sana para masaya yung mga tauhan lahat. Masaya kami lahat. Talagang nagkakaroon kami ng pag-asa, ma'am, kasi kahit paano, di ba? Dumaragsa na rin po yung pinakabayan namin. Sana mabenta lahat at mabawi namin yung puhunan namin. Sa ngayon, wala pa raw silang pagtaas sa presyo ng kanilang mga ibinibentang dekorasyon. Pero asahang magmamahal yan habang papalapit ang Pasko. Kaya ang ilang mamimili, pakonti-konti nang tinatapos ang kanilang Christmas decor list. Nagpe-prepare na po kasi excited na rin po kasi magki-Christmas na po. Symbolism kasi yun ng spirit ng Christmas talaga. Once na ka na ng mga decoration, may happiness, ganon. Dito naman sa Dapitan Arcade sa Quezon City, mas nakakabenta na raw ang mga nagtitinda. Mabili dito ang mga naglalakihang mga Christmas tree mula 1,000 pesos pataas. May iba't ibang kulay at laki ng Christmas balls. At bukod sa nakasanayang mga Christmas colors na red at green, in din daw ngayon ang pastel colors. May mga excited na ring makatanggap ng aguinaldo sa kani-kanilang ninong o ninang at monito o monita. Pero para sa mga empleyado, ang pinaka-inaabangan tuwing Pasko, Kasi malapit na po yung bonus. May bonus? May sahod sa paluwagan, yun. Ayun, happy. para naman sa ilan, may handa man o wala, makatanggap man ng regalo o hindi. Ang tunay na diwa ng Pasko, ramdam kung aalalahanin ang pagsilang kay Kristo kasama ang mga mahal sa buhay. Opo, masayang-masaya, ma'am. Bakit? Kumpleto ang pamilya namin, Pam, at magsalo-salo po kami sa masarap na pagkain na hinahain.
Mel, Vicky, Emil, para naman sa ilan pang mga nakapanayam natin. Higit pa raw sa mga dekorasyon, higit pa sa mga handaan, at higit pa sa inaantay nilang bonus ang pagsa-celebrate ng Pasko dahil ang diwa raw nito ay pagkakaisa at pagbibigayan. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Katrina Son. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Mag-iisa.